sa Jeremias chapter 17 verse 7. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Nakita natin doon sa ilang karakter na dinaanan at discuss natin. Nakita natin kung paano sila naging mapalad right after nung mga hardships, nung mga pagsubok na pinagdaanan nila. Makita natin kung gaano binigyan ng Diyos ng mas pa yung mga taong yon. Yun yung bunga ng kanilang pagtitiwala. At yan naman sa aklat ng Matthew chapter 14, yung kwento naman to ni Jesus at ng kanyang mga alagad na nakita siyang naglalakad sa tubig nung malakas na yung alon. Tapos itong si Pedro ay hindi naniniwala na nakakapaglakad si Jesus sa tubig na sinabihan pa nga nilang multo, diba? Nung mga time na yan. Tapos tinawag siya ni Jesus na lumapit ka kung hindi ka naniniwala. O lumapit itong si Pedro sa kanya, pero sa kabila nung parang nawalan siya bigla ng pananampalataya, lumakas yung hangin, natakot siya, bigla siyang lumubog dahil nga yung pananampalataya at pagtitiwala niya sa Diyos ay nabawasan dahil lang dun sa takot. Nakikita natin dahil dun sa mga simpleng takot o paggawa natin ng kasalanan, hindi natin paghingi ng pagsangguni sa Diyos, lahat ng mga plano natin mapapansin natin, hindi natin nakukuha. Minsan dahil sa mga bagay na yon, sinisisi pa natin yung Diyos na Panginoon, bakit yung plano kong ganito hindi mo pinagkaloob sa akin? Bakit yung iba, hindi naman katulad ko na nagbibigay ng panahon at oras sa iyo? Nakikita namin bless sa buhay. Mahilig tayo magkumpara kung ano yung nakikita natin sa iba, pero hindi natin nakikita yung blessings na meron tayo sa ating mga sarili. Kasi minsan, yung pananampalataya na meron tayo at pagtitiwala sa Diyos ay nauuga. So, hindi firm yung pagtitiwala natin sa Diyos at hindi tayo humihingi ng pagsangguni. So, ayan yung lumubog si Pedro dahil dun sa takot. At sa pagpapatuloy, malapit na po ito. Sa aklat ng Awit chapter 37 verse 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng patiwasayan. Sa verse 4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa iyong puso ay sa iyo ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at siya ay gagawa. Yun po yung binabanggit natin kanina na kung ano man yung gusto natin gawin, kung ano man yung mga ninanais pa natin na maabot o planuhin sa mga susunod na panahon o pagkakataon, lagi natin isangguni sa Diyos. Sinasabi nga ng banal na kasulatan na yung huwag mong ipangako ang bukas. So, lagi nating ihingi sa panalangin sa Diyos lahat ng mga nais natin sa buhay. Sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pinakamatibay talaga na gawin natin para kumonekta sa Diyos ay yung pananalangin. Na yung pananalangin natin at pagsamo sa Diyos ay samahan natin ng pananampalataya at saka pagtitiwala. Kasi yun yung magiging tali para yung relasyon natin sa Diyos ay hindi maputol. So, nawa dun sa maikling sermon na napag-aralan natin sa umagang ito ay mas maging maigting pa yung relasyon na ibigay natin sa Diyos, mas magbigay pa tayo at maglaan ng mga panahon bukod sa ganitong pagtitipon at yung pag-aaralan para sa kabataan na katulad ng ginawa ni Brother Chay ay para mas mapagtibay pa yung ating samahan at makapag-produce pa tayo ng ilan pang mga aral sa bahang ito. Yun lang po sa umagang ito, dito tayo nagtatapos sa sermon. Nawa ay napulutan po natin ng munting aral. Yun lang po
bago po tayo sa pag po tayo dumako ay makikita tayo ng isang awitin. Sing the one. Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, will prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow of the sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one grace of living glory, will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Good morning mga kapatid. Sa umaga na ito, tayo po ay tatapos sa ating sentro ng pananabahan at ako po'y babasa ng mga ilang talata sa ating banal na sulatan at ito ay siyang ating gabay sa pagkantasan. Maraming salamat mga kapatid at sabi nga po sa sermon ng ating kapatid, mahalin natin ang Panginoon muna sa lahat. Ang ating katawan ay lupa. Pagkat tayo ay binuo niya, binigyan ng buhay, binigyan ng mga dugo na ang pangailangan ng tao ay binigay ng Panginoon. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Nung po ay ako nung pa bumabasa ng ganitong si Brother Bob ay siyang picture dito. Lagi ako ang salita at nagbabasa ng tungkol sa pagganap ng hapunan ng Panginoon. Pagkat ang Panginoon, ang hapunan ito, ang siyang masuko ng ating pananampalataya. Ito po ang sinasabi sa Bible sa unang Korinto 11:20. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo